Bati ng batang babae sa kanya na matapos ang klase nila. Hello? Sagot niya at ngumiti sa batang babae, naka-all pink mula ulo hanggang paa. Pink na headband, pink na necklace, terno ng bracelet nito at hikaw. Pati ang trolley Barbie bag nito, pink din, pati na ang medyas na puti hindi pwedeng walang halong pink. I'm Mariela, but you can call me Ella, or classmate. We were in same class earlier. Nakangiting sabi nito sa kanya at iniabot pa ang maputing kamay na halatang hindi pa ito nagtatrabaho. Hindi tulad niya na lagi siyang nagbubuhat ng mga paninda nila ng nanay niya sa palengke at minsay nag-iigib din siya ng tubig para sa bahay nila. Bianca ang pangalan ko. Nakangiting sagot niya rito. Can we be friends? Tanong nito at ngumiti. Lumitaw ang magagandang ngipin nito na halatang alaga ng dentista. Oo naman. Nahihiya niyang sagot dito. Yay! Sa wakas may kaibigan na ako. Sabi nito at nagtatalon pa sa tuwa. Bakit wala ka bang kaibigan? Nagtatakang tanong niya at nilingon ang ilang mga kaklase nila na tulad din ni Ella ay malilinis at halatang galing sa magandang pamilya. They are all not friendly as you look. Let's go. Hati tayo sa baon ko. Yaya nito at hinila na ang trolley bag at dinampot ang pink na lunchbox. Sige. Nakangiting sagot niya at sinabit na sa balikat ang Barbie backpack niya. Pagpasok nila sa malaking cafeteria ay maingay sa loob dahil halos nagkukwentuhan ng mga nandoon. May nagtatawanan ng malakas at nagsasalita ng malakas habang may tumutugtog sa loob ng cafeteria. Parang isang malaking mamahaling restaurant ang pinasukan nila at hindi school canteen. Hindi tulad sa dati niyang eskwelahan na 5 lang yata ang mesa kaya lagi nag-uunahan ng mga estudyanteng nakaupo. Isama pa na mainit sa loob samantalang sa SMU cafeteria naka-aircon. SMU cafeteria ang nakasulat sa harap ng pinto at hindi school canteen. Hati tayo sa baon ko. Specialty to ni mommy, saka favorite ko. Kami ng kuya ko. Pero ngayon nasa high school na si kuya, ayaw na niyang nagbabaon. Mas gusto na niyang bumibili na lang dito sa cafeteria o kaya na may kumakain sa labas kasama ng mga barkada niya. Kwento ni Ella habang hinahati ang malaking sandwich na puno ng palaman ng kung ano-anong gulay, meat and cheese, tulad ng mga nakikita niya sa TV na kinakain ng mga mayayaman. Ang laki naman pala niyan, paano mo ubusin yan? Tanong niya nang matapos hatiin sa dalawa ni Ella ang sandwich. Pag natikman mo to, malalaman mo kung paano ko nauubos yan. Nakangiting sabi nito at inilabas na ang baunan ng tubig na katerno na lunchbox nito. Mukha nga siyang masarap. Sabi niya't kinagatan ang sandwich. Ikaw, anong baon mo? Hindi ko alam kung anong pinadala ni Tita Maristel. Sagot niya at binuksan ang lunchbox na Barbie at tiningnan kung anong laman noon. Sandwich, apple at fruit juice ang nasa loob. Wow, masarap din palang baon mo. Sino may gawa ng sandwich? Mommy mo ba? Hindi. Si Tita Maristel na naganda niyan. Bakit? Nasaan ang mommy mo? Tanong nito habang kinakain ng sandwich. Wala ng mommy ko. Malungkot na sagot niya at binitawan ang sandwich na kinakain. OMG, I'm so sorry Bianca. Hingim pa umanhin nito at niyaka pa siya nito. Okay lang yun. Nakangiting sabi niya at inilabas sa lunchbox ang baon. Hati rin tayo sa baon ko. Oo ba? Sige. Mabilis na sagot nito at binilisan ang pagkain habang nagtatawanan sila. Matapos nilang maubos sa mga baon nila ay nagkwentuhan pa sila dahil 1 oras ang lunch break nila. Kaagad niyang napalagay ng loob si Ella dahil halos pareho sila ng mga hilig tulad din niya. Paborito nito si Hannah Montana at memorize din nito ang mga kanta ni Hannah Montana. Crush din nito si Troy Bolton at walang kanta ng High School Musical ang hindi nito alam. Oh wait, I need to give this. Biglang sabi nito at may kinuha sa pink trolley bag. Sandwich? Gutom ka ulit? Nagtatakang tanong niya nang makitang isa pang sandwich na sinlaki din ang pinaghatian nila kanina. Nope, I'm going to give this to Vincent. Excited na sabi nito at pasimple pang sinuklay ang mahaba nitong buhok tulad ng sa kanya at inayos ang pink na headband at ngumiti habang nakatingin sa may pinto ng cafeteria. Kasalukuyang papasok ang mga estudyanteng marahil nasa high school na dahil kasing tangkad na ni Jericho ang mga ito at pareho nito ng school uniform. Sino si Vincent? Siya. Sagot dito sabay turo sa binatilyong naghahanap ng mauupan kasama ang 3 pang estudyante habang pinagtitinginan ng mga ito ng mga nandoong estudyante. Bakit? Artista ba siya? What? No, but he's so handsome. Pwede nga siya maging artista o kaya model eh. Masayang sagot nito.
What do I look? Maganda na ba ako? Ah, maganda ka naman eh. Alanganing sagot niya dahil hindi niya maintindihan na ikinikilos dito. Mula nang pumasok ng cafeteria ang tinatawag nitong Vincent. Wait me here, Bianca. Ibibigay ko lang ito. Excited na paalam pa nito at tumayo na. Nagayos pa ulit ito ng buhok at suot na uniforme. Alanganin siyang umiti at sinundan ito ng tingin kung ano ang gagawin sa bitbit nito na sandwich. Nakita niya lumapit ito sa mesa ng binatilyong tinawag nitong Vincent at binati nito ang binatilyo na agad namang ngumiti at binati rin sa Ella. Nag-usap pa ang mga ito bago iniabot ni Ella ang hawak na sandwich at ngumiti ang binatilyo dito at tinanggap ang sandwich. Nag-usap pa ulit ang dalawa bago lumakad pabalik sa Ella sa kinaupan niya. Bago pa nakabalik sa Ella, sa tabi niya napansin niya agad ang pamilyar na binatilyo na papasok sa cafeteria. Si Jericho. Mag-isa lang ito. May hinahanap at tulad ni Vincent, marami ding mga nandoon ang nagtitilian kay Jericho na bagong dating. Nagkatinginan pa sila ni Jericho bago ito pumasok sa mesa ng grupo ni Vincent. Nakausap ko na naman siya. Masayang sabi ni Ella nang makabalik sa pwesto nila at naupo sa tabi niya. Bianca, may crush ka na ba? Biglang tanong nito. Crush? May sundo ka ba, Bianca? Tanong ni Ella matapos ang klase nila at naupo sa may bench malapit sa elementary building. Ewan ko kung susunduin ako ni Jericho. Ikaw ba? Susunduin ako ng kuya Nate ko. Sabay kaming umuwi nun lagi. Talaga? Ang bait siguro ng kuya mo, no? Oo naman, kuya ko yun eh. Si Jericho, kuya mo ba? Ayaw niyang tinatawag ko siyang kuya. Bakit? Kapatid mo siya, ayaw niyang tinatawag mo siyang kuya? Hindi ko siya kapatid. Anak siya ni Tita Maristel. Ella! Tawag mula sa di kalayuan at nakita niyang binatilyo. Marahil nasa high school lang ito. May bitbit na gitara at malaking bag. Kuya Nate! Tawag ni Ella at kinawayan ang binatilyong papalapit sa kinaupan nila. He's my kuya. Nakangiting sabi ni Ella. Hello girls! Bati ng binatilyo nang makalapit na sa kanila. Kuya, why are you late? Dumaan pa ako ng theater room eh. May tinignan akong instrument for upcoming event. Sagot ng binatilyo na tinawag na Kuya Nate ni Ella at sinulyapan siya. Anyway, this is Bianca, my new classmate and newfound friend. Pakilala ni Ella sa kanya. Hello Bianca, how are you? Nakangiting bati ni Nate sa kanya. Hi. Tipid na sagot niya at sunod-sunod na busina ang narinig nila at halos sabay-sabay pa silang tatlo na lumingon sa bumubusina. At inilabas ni Jericho ang ulo sa may bintana ng itim na kotse. Bianca, ano, sasabay ka ba? Iritang tanong ni Jericho at sinulya pa ng mga kasama niya. Hey Nate! Bati ni Jericho kay Nate at minati din naman ito ni Nate. Mukhang magkakilala ang dalawa. Sabagay mukhang hindi naman magkakalayo ang edad ng mga ito. Jericho Gomez is your brother? Nagtatakang tanong ni Ella. Hindi. Mahabang storya. Ikukwento ko na lang sa susunod. Sagot niya at mabilis na nagpaalam sa magkapatid at tumakbo palapit sa itim na kotse. Pagkasakay niya ay narinig pa niya nagpaalam si Jericho kay Nate. Paano mo sila nakilala? I mean, do you know who are they? Tanong ni Jericho habang tumatakbo na ang sinasakyan nilang kotse. Magkatabi sila sa likod at tulad kanini halos ayaw ni Jericho na madikit ang kanilang mga balat na tila ba nandidiri ito sa kanya. Kaklase at kaibigan ko si Ella at kuya naman niya si Nate. Sagot niya. Ikaw, paano mo sila nakilala? Tanong niya rito at nilingon ito na sa labas ng bintana nakatingin. Cause they know me. Sagot nito at kinuhang mamahaling cellphone sa bulsa ng slacks nito at hindi na siya kinausap pa. Sa halos 10 minuto na biyahe nila. Pagdating sa bahay, kaagad siyang sinalubong ng Tita Maristel niya at kinamusta ang unang araw niya sa eskwelahan. Masaya naman niya ikinuwento ang lahat dito at nasabi rin niya ang tungkol kay Ella, ang bago niyang kaibigan. Sa hapunan, ang unang araw pa rin niya sa eskwela naging usapan nila sa pagkainan at dahil masaya siya, excited niyang ikinuwento ulit ang mga nakita niyang magaganda sa loob ng universidad. Napansin niyang ilang beses na iniikot ni Jericho ang mga mata habang kumakain at wala sa mood na nakikinig sa mga kwento niya. Isn't Ella and Nate, are they Inaros children? Tanong ni Miguel nang mabanggit niya ang mga bagong kaibigan. Yes pa, Nate is one of my body. Sagot ni Jericho at sinulyapan siya. Magkaklase kayo? Tanong niya kay Jericho at sumubo ng marami sa kinakain.
Nakita pa niyang napangiwi si Jericho na makitang halos mapuno ang bibig niya sa dami ng isinubo niyang kanin at ulam. Kaya pala nagpapansinan kayo kanina. Dagdag pa niya habang umunguya. Don't talk when your mouth is full. Inis na sita ni Jericho at pinunasan ang bibig nito at uminom ng juice habang nakatingin sa kanya ng masama. Isa pa, hindi ba yan itinuro sa dati mong school? Inis na dagdag pa nito. Nginuya na muna niya nang nginuya ang nasa bibig at uminom ng tubig bago nagsalita. Please act like a girl. Inis na sita na naman ito sa kanya. Jericho, don't be too harsh. Saway ng papa nito. Yes, Jericho, don't say that. Nasa pagkainan tayo. Sabat ng mama nito. Why? There's nothing wrong. I just want her to act properly lalo na sa dinner. Sagot ni Jericho at sinulyapan siya. I have a solution for that. Sabat ng Donya sa kanila at halos napalingon silang lahat sa Donya. What is it, ma? Tanong ng tita Maristal niya. Ikukuha ko siya ng special teacher para magturo sa kanya ng tamang pagkilos. Nakangiting sabi ng Donya at nilingon siya nito. Gusto mo ba yun, Bianca? Ikukuha kita ng teacher mo para turuan kang kumilos ng tama. Kayo po, Lola Felisa. Nahihiyang sagot niya at pinunasan ang bibig gamit ang kamay. Ew. Si Joshua nakatingin pala sa kanya. You're gross. She really need a girly attitude education. Dagdag pa nito habang nakangawi sa kanya. Jericho! Saway ng mama nito. Pinaikot lang ni Jericho ang mga mata at nagtaas ng kamay. Matapos sila magapunan, kaagad siyang sinamahan ng tita Maristal niya sa silid niya para turuan sa mga assignment nito. Tuwan-tuwa naman siya dahil natuturuan siya ng maayos nito. Totoo po ba na kailangan kong pag-aralan ng tamang pagkilos? Tanong niya dito habang nagsusulat sa papel. Ah, yun ba? Sabi na lolo mo kailangan mo para naman mas maging maganda ang pagkilos mo. Pangit po bang kilos ko? Hindi naman. Bata ka pa naman, pero mas maganda kung ngayon palang kikilos ka na ng tama sa harap ng maraming tao. Paliwanag nito. Tumangutango lang siya kahit hindi naman niya talaga naintindihan kung bakit kailangan pa siyang kuhanan ng teacher na magtuturo sa kanya ng tamang pagkilos. Si Jericho po, masungit po ba siya? Tanong niya at naupo sa malaking kama na kulay pink at may malaking mukha ni Barbie. Kailangan mo sanayin na tawagin siyang Kuya Jericho dahil kuya mo siya. Sagot nito at tumabi sa kanya sa kama at sinuklay ang mahabang buhok niya sa kamay nito. Ayaw po niya eh. Malungkot na sagot niya at kinuha isang unan at niyakap iyon. Kahit ayaw niya, hindi lang sanay iyon, masasanay din siya. Mabait ang Kuya Jericho mo. Naninibago lang siguro siya ngayon dahil may bago ng bata sa bahay na ito. Siguro nga po. Tapid na sagot niya. O siya sige matulog ka na. Maaga pang pasok mo bukas. Sige po. Good night. Paalam niya at muli nagpasalamat dito at niyakap ito ng mahigpit. Paglabas ni Maristel, hindi siya makatulog. Naiisip niya si Jericho, ang pagsusungit nito dito. Kaya naman naisip niyang puntahan ito sa silid nito na guest room lang ang pagitan sa silid niya. Kumatok siya pero walang sumasagot kaya naman sumilip siya sa loob. Nakita niyang wala doon si Jericho. Nasaan kaya siya? Tanong niya sa sarili at iginala ang paningin sa loob ng malawak na silid na sa tutusin ay sinlaki na ng dati nilang bahay noon. Wow, ang laki naman ng kwarto niya. Bulong niya at tahimik na pumasok sa loob at napansin ang maraming laruan na nakadisplay sa itaas ng tukador. Naglalaro pa pala siya. Bulong niya at lumapit sa mga laruang nakadisplay ng maayos sa tukador. Una niyang dinampot si Superman na matikas na nakatayo katabi si Batman. Kilala kita, ikaw si Superman. Bulong niya at binalik, dumampot ng iba pang laruan. What are you doing? Sigaw mula sa likuran niya at dahil sa gulat niya nabitawan niya ang hawak-hawak na si Batman at malakas na bumagsak iyon sa sahig. Oh no! Sigaw ni Jericho na mukhang kalalabas lang ng banyo dahil basa ang buhok nito at nakatapis lang ng tuwalya sa may bewang. You witch! Do you know how much that cost? Galit na tanong nito sa kanya at yumuko siya para damputin si Batman. Pero itinulak siya nito palayo at ito na mismo ang dumampot kay Batman na dahil sa malakas na pagkakalaglag ay nahiwa ang suot nitong itim na cap. Oh shit! You broke it! Galit na sigaw nito at tiningnan siya ng masama. Alam mo ba kung magkano ito? Alam mo ba kung saan ko pa ito nabili? Alam mo ba ang hirap ko para lang mabili ito? Tapos ano, papasok ka dito nang walang paalam at sisirain mo lang?
Galit na litanya ni Jericho sa kanya at hindi niya alam ang isasagot dito dahil sa takot niya. What now? Anong gagawin mo sa nasira mo? Galit na tanong nito sa kanya at pinakita pa sa kanya ang nasirang kapa ni Batman. Sorry, hindi ko naman sinasadya. Nautal na bulong niya na sakto lang na umabot sa pandinig nito. Why are you here? What the hell are you doing in my room? Gusto lang kitang makausap. Bakit? Mabalasik na tanong nito. Nagyuko lang siya ng ulo. Ano nga ba ang sasabihin niya rito? Bakit nga ba niya naisipang pumasok sa silid nito? Bakit hindi ka makasagot? You're not allowed to get in here. Tapos, nanira ka pa. Paano na ngayon to? Sorry, papalitan ko na lang. Nakayuko pa rin sagot niya habang mahigpit ang hawak niya sa Hannah Montana sleeping wear. Papalitan? Paano papalitan to? Saan ka kukuha ng pera na pambili nito? Hindi ko alam. Pero promise, papalitan ko. Huwag ka na magalit, sorry na. Kaya nga ako pumasok dito para makausap ka dahil napapansin ko na ayaw mo sa akin. Paliwanag niya na sa suot na Hannah Montana flip-flops nakatingin. Hindi magawang tingnan si Jericho. Hindi ko sinabing ayoko sa'yo. Ang ayoko lang, ang kilos mo. Hindi bagay dito sa mansyon. At dahil sa katigasan na naman ang ulo mo, nadagdagan na naman ang inis ko sa'yo. Sigaw nito at hinagis sa malaking kama si Batman. Sorry na ako. Jericho. Naiiyak na sabi niya. Huwag mo akong dramahan dyan. Lumabas ka na lang. Get out. Sigaw nito at dahil sa takot niya dito ay nagtatakbo siyang palabas ng silid nito habang umiiyak. Paano mo naging kuya si Jericho? Tanong ni Ella habang sabay silang naglalakad sa pasilyo. Matapos siyang ibaba ni Mang Maning sa tapat ng building nila, kaagad niya nakita si Ella sa may hagdan at mukhang siya talaga ang hinihintay nito. Buong umaga siyang hindi pinapansin ni Jericho. Sa almusal kanina, mabilis itong kumain at kaagad na lumabas ng komedor at sumakay na sa kotseng sundo nila. Hinabol niya ito para mag-sorry ulit sa nangyari pero pagsakay niya ng kotse, nakasuot na sa tenga nito ang malaking headset at nakapikit ang mga mata. Malaya tuloy niyang napagmasdan ang gwapong mukha nito. Sigurado siyang marami sa mga kaskwela nila ang nakakapansin sa gwapong mukha ni Jericho. Makapal ang kilay nito, maganda ang mga mata, matangos na ilong, magandang hugis na mga labi, isama pa ang magandang kulay ng balat nito na mamula-mula sa pagkatan. Bianca? Tawag ni Ella sa kanya at niyugyug pa ang balikat nito. Ha? Ano yun? Gulat na tanong niya dahil naglalakbay ang diwa niya. Sabi ko paano mo naging kuya si Jericho Gomez? Ulit nito. Sabi lang ng Lola Felisa at Tita Maristel ko, tawagin ko daw siyang kuya. Kaso ayaw niya kaya Jericho lang ang tawag ko sa kanya. Lola mo si Doña Felisa? Hindi, pero sila na ang bago kong pamilya mula nang mawala ang nanay ko. So you mean Gomez sa mga kumupkup sa'yo? Wow, that's nice, Bianca. Sila ang pinakamayaman dito sa San Miguel. Bulalas nito. Talaga? Ibig sabihin si Jericho ang pinakamayaman sa mga nag-aaral dito? Oo naman. He is the Gomez here. He is the richest kid here. Talaga? Tanging sagot niya at pumasok na sila sa loob ng classroom. Pagkatapos ng klase nila, sinundo na siya ni Mang Maning pero wala si Jericho sa loob ng kotse. Si Jericho po. Tanong niya sa driver. May practice pa siya. Babalikan ko na lang mamaya. Sagot ng driver. Ano pong practice? Soccer yata? Saan po? Sa field lang nila. Pwede po ba tayong pumunta doon? Tanong niya dahil gusto niyang malaman kung anong ginagawa ni Jericho at gusto din niya itong makausap tungkol sa nasira niyang laruan nito. Baka hindi ka payagan ni Jericho? Kamot ulong sagot nito. Papayag po yun. Isa pa para hindi niyo na lang siya balikan pa. Hintayin na lang natin siya. Sagot niya rito. Sige, kung bahala. Sagot ng driver at pinaandar na ang kotse. Iginala niya ang mga mata sa malawak na paaralan. Halos lahat yata ng mga estudyante ay disundo ng mga kotse. Para bang hindi ka pwede mag-aral sa universidad kung wala kang kotse. Napansin niya ang malawak na school field at nakita niya ang mga ilang estudyante na naglalaro sa damuhan ng bola. Suot ang sports uniform ng mga ito. Sa sobrang lawak ng field, hindi na niya halos makilala ang mga naglalaro. Manunood po ako sa loob. Paalam niya at bago pa siya nito mapigilan ay mabilis na siyang pumasok sa field ng campus. Pagpasok niya sa malaking field, nalulula siya sa lawak at laki ng field.
Isama pa na napaka-fresh tingnan ng damo nito. Green na green, halatang alagang-alaga iyon. Wow! Bulas niya at umakyat sa bleacher para maupo at manood ng practice. Namataanan niya si Jericho. Naka-football uniform ito na white and purple na trademark color ng SMU. Bagay din dito ang football sock na puti at itim na sapatos. Napansin niyang mas marami ang player na naglalaro sa loob kaysa sa basketball. Kung hindi siya nagkakamali, doble ang mga naglalaro ng football kaysa sa basketball. Kinuway niya si Jericho nang madako sa kanya ang tingin nito. Napansin niyang kumunot ang noon nito na makita siya at sumimangot pa sa kanya nang makita siya. Go Jericho! Go! I love you! Tili mula sa may likuran niya. Mabilis niyang nilingon ang mga sumisigaw at nakita ang grupo ng mga kabataan na marahil ay kaedad lang ni Jericho na kanya-kanya pa ng banner na bitbit. Iba't ibang pangalan nakasulat pero napansin niyang mas lamang ang pangalan ni Jericho sa mga banner. I love you, Jeric! Tili na magandang dalagitan na hanggang balikat ang buhok. Nakasuot ito na maiksing short at litaw ang pusod na damit at puting rubber shoes. Ang ganda-gandang tingnan nito. Ito ang pinakamaganda sa mga kasama nito. Nginitan niya ito nang sulyapan siya. What are you staring at, bitch? Mataray na tanong ng dalagita sa kanya at tinaasan pa siya nito ng kilay. Ano sabi mo? Inis na tanong niya. Dahil kahit nasa elementarya lang siya, alam niya kung ano ibig sabihin ng bitch. At alam niyang hindi siya ganoon kaya hindi siya nito dapat sabihan ng ganoon. Yeah, poor little girl. You're not belong here. Sabat ng isa pang dalagita na naka-pink na bestida at may pink ribbon pa sa buhok. Napasimangot siya dahil ang tataray ng mga ito. Porkat magaganda at nagdadalaga na ang mga ito, ubod naman ang aarta ang mga ito. Mukha ding may mga kaya sa buhay ang mga ito. Sa suot at pagkilos pa lang ng mga ito'y mahahalata mo na. Tinapunan niya ng masamang tingin ng mga ito at ibinalik ang tingin sa field kung saan nagsisimula na ang practice. Kaagad niya nakita si Jericho na patakbo-takbo habang halos sabuli na siya lahat ng mga kalaban para makuha ang bola sa paa nito. Papalapit sa may net kung saan may lalaking nagbabantay din doon. Lumakas ang tili ng mga nandoon lalo na ang grupo sa may likuran niya habang papalapit si Jericho sa net. Lumakas lalo ang tilian nang maipasok ni Jericho ang bola sa net dahil sa malakas na pagsipa at hindi nakuha ng goalkeeper ang bola. Napatili siya at napatayo pa at nagtatalon sa tuwa habang pumapalakpak kasabay ng ilan pang nanonood at wala sa sariling nilingon niya ang grupo sa likod niya. Don't look at us! Sa kanya na magandang dalagitang hinangaan pa naman niya kanina dahil sa ganda at ganda ng damit nito. Bakit ba sungit mo? Hindi niya natiis na itanong. Because you're not allowed to look at us, poor little girl. Taas kilay na sagot nito. Hindi porkat maganda kayo, pwede na kayo magtaray. Inis na sabi niya dahil napupuno na siya. What? Oh my God, you can't speak English? Maarteng sabi ng isa pang dalagita sa grupo ng mga ito. Nakasuot ito ng short at green long sleeves and doll shoes. Yeah, speak English if you want to talk to us, right girls? Sabi ni girl number 1, ang tumawag sa kanya ng bitch na marahil ito ang boss sa grupo. Ito kasi ang pinakamaganda at nakagitna sa mga ito at ito rin ang humahawak sa malaking We love you Jericho na banner. Bakit? Sa tingin niyo ba maganda kayo porket nag-i-English kayo? Hindi kayo maganda dahil pangit ang ugali niyo kaya pangit kayo para sa akin. Inis na sabi niya at tumakbang pababa ng bleacher para iwanan na ang maaarteng babae. Hey you! Wait! Sigaw ni girl number 1. Nilingon niya ito at ganoon na lang ang gulat niya na itapon na isang kasama ng mga ito ang tubig sa basong hawak nito sa mismong mukha niya. At bago pa siya makareact sa pagkagulat, narinig niyang nagtawanan ng mga ito habang tinuturo siya. Pinagtinginan siya ng mga ilang estudyanteng nandoon. May ilang mga nakitawa, may ilan namang nakatingin lang sa kanya at napapailing na lang ng ulo. So what now, bitch? Natatawang tanong ni girl number 1. Bakit niyo tinapon sa akin ng tubig? Tanong niya habang pinupunasan ang mukhang nabasa. Cause you're stubborn, bitch. Sagot ng isa pang kasama ng grupo at nagtawanan ng mga ito. Wala naman akong ginagawa sa inyo ah. Naiiyak na sabi niya. Jericho! Tili ni girl number 1 kasunod ang mga kasama nitong nagtitilian din. Nilingon niya ang tinitingnan ng mga ito at nakita si Jericho na tumatakbo paakyat sa bleacher. Nakatingin si Jericho sa direksyon niya at nasa mukha nito ang galit. Hey Jericho! Tawag mula sa may likod niya pero nanatiling sa kanya nakatingin si Jericho. What are you doing here? Inis na tanong ni Jericho nang huminto ito sa harapan niya.
Sinulyapan siya nito mula ulo hanggang paa at muling bumalik sa basang mukha niya at sa uniform na basa rin ng tubig. Look at yourself. You're a mess. Sitapan nito at nalipat ang tingin nito sa mga nasa likod niya. Nilingon din niya ang mga nasa likod, nagulat at nagtataka kung bakit kilala siya ni Jericho. You know her? Kunot noon tanong ni girl number 1. Yes, she's with me. Sagot ni Jericho at hinila ang braso niya. Ouch! Bakit? Taliin niya dahil mahigpit ang paghila nito sa braso. She's with you? Halos sabay-sabay na bulalas ng mga Jericho cheering squad. Yeah, so stop bullying her. I saw what you did, Crystal. That was stupid para patulan yung isang batang tulad niya. Galit na sabi ni Jericho kay girl number 1 na tinawag nitong Crystal. Oh, we're not bully, Jericho. Actually, she started to fight. She... Hindi matuloy-tuloy ni Crystal ang sasabihin at pasimpleng hinila ang mga kaibigan. Crystal, stop defending yourself and your friends. I saw everything. Kahit nasa field ako, sa inyo ako nakatingin and you bullied her. Sagot ni Jericho at muli siyang hinilang pababa ng bleacher. Jericho, we never did that. Habol ni Crystal sa kanila pero nagtuloy-tuloy lang sila ni Jericho sa pagbaba ng hagdan. Jericho! Tawag niya. Don't say anything, okay? Matigas na putol ni Jericho sa sasabihin pa sana niya. Habang halos kalad ka rin na siya nito pababa at pagdating nila sa ibaba, basta na lang siyang iniupo nito sa may bench kasama ang ilan pa mga players, coach at ilan pa mga water boys doon. Stay here if you want to watch my game. I'll talk to you after the game and you have a lot to explain. Seryosong sabi nito sa kanya, habang halos kahibla na lang ang layo ng mukha nito sa mukha niya at nararamdaman ng buong mukha niya ang mainit na hininga nito. At ewan niyo kung bakit halos hindi siya makahinga. Ngayon lang siya naging ganoong kalapit kay Jericho. Ewan niyo kung bakit may kakaibang nararamdaman ng batang puso niya. Stay here. Muling sabi ni Jericho bago siya tinalikuran nito at tumakbo pabalik sa field kung saan nagkakamot na ng mga ulo mga nandoong players. What are you doing there? Tanong ni Jericho sa kanya habang papalabas sila ng field. Katatapos lang ng practice nito. May sasabihin pa sana ang coach nito sa mga players pero nagmamadaling umalis si Jericho at hinila na siya nito. Gusto ko lang manood. Sagot niya habang halos kalad ka rin na siya nitong palabas ng field. Sino bang may sabi sa'yo na pwede ka manood sa akin? Galit na tanong nito sa kanya na hindi man siya nililingon ay mahigpit pa rin ang pagkakahila nito sa braso niya. Jericho! Tawag ni Crystal sa may gate na tila ba sadyang hinihintay si Jericho doon kasama ang grupo nito. What? Iritang tanong ni Jericho nang huminto ito at bumunggo pa siya sa likuran nito sa biglang paghinto nito sa tapat ni Crystal. Ouch! Hikbi niya. About what we did to her. Umpisa ni Crystal at sinulyapan pa siya na nanatili sa likod ni Jericho at hawak-hawak pa rin ito ang braso niya. Are you going to apologize to her? Tanong ni Jericho at nakita niyang nanlaki ang mga mata ni Crystal. Pati na rin ang grupo nito at pasimple pang sinuklay nito ang malantik na kamay sa magandang buhok. No! Taas noong sagot ni Crystal at pinagtaasan pa siya nito ng kilay. Okay then. Tangang sagot ni Jericho at muli siyang hinila nito at nakakailang hakbang pa lang sila hinabol sila ni Crystal. Kaya bumunggo na naman siya sa likod ni Jericho at kahit masakit, hindi niya na nagawang magreklamo dito. Jericho, wait! Okay, I'll do it. But before that, I want to know who she is. Marteng tanong ni Crystal. You don't have the right to know who is she. All you need to do is apologize to her. Say sorry and not just you. All of you. Sagot ni Jericho. At tinignan din ang grupo ni Crystal na nag-iwas ng tingin at halatang ayaw ding mag-sorry sa kanya. Is she your sister? Tanong na isa sa mga kasama ni Crystal. Idiot! He is the only child. The gum sa air. Bulong ni Crystal at pinandilatan pa ng mga mata ang kasama. Are you going to do it or what? Naiinip na tanong ni Jericho sa kanila. Pasimple niyang sinulyapan si Jericho at masasabi talaga niyang gwapo ito. Kahit pagod at basa ng pawis, parang napakasarap nitong yakapin. Nagulat siya sa bigla niyang naisip at ewan niya kung bakit ba niya naisip ang bagay na iyon sa edad niyang 10. Hindi pa dapat niya isipin ang mga bagay na iyon. Oh, we're going to do it. Sabi ni Crystal at hinila ang mga kaibigan nito. Hinila naman siyang paharap ni Jericho para makaharap ang grupo ni Crystal. Say sorry. Utos ni Jericho at sinulyapan siya. Nagkatinginan sila at mabilis na nag-iwas ng tingin sa binatilyo. Sorry.
Matamlay na sabi ng mga ito na hindi man lang nakatingin sa kanya at nakita pa niyang nag-iikot ng mga mata si Crystal. Okay, say it sincerely. Putol na Jericho sa sasabihin pa sana niya. What? We're all sincere here? Inis na sagot ni Crystal. No, do it again. Utos ni Jericho. Fine. Bulong na Crystal at muling hinila ang mga kaibigan. I'm so sorry. Please forgive me. I mean us. Seryosong sabi ni Crystal na may paawa effect pa ang mga mata nito. Okay lang yun. Nahihiyang sagot niya at sinulyapan si Jericho na nakamasid sa grupo habang hawak-hawak ang malaking sports bag. Don't do it again. Is that clear? Tanong ni Jericho sa mga ito at sabay-sabay na tumango ang mga ito. Okay then. Clear. Sagot ni Jericho at nauna na sa paglalakad. At mabilis naman siyang sumunod dito dahil nakita niya kaagad ang masamang tingin sa kanya ni Crystal at mga kaibigan nito.